pakiramdam. Kaya siya lumabas dun sa Senate Hall without being discharged. Ano? Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero kitang-kita natin sa actuations ni Senate President Juan Ponce Enrile na siya ay nagalit, na-offend at parang pakiramdam niya, gaya ng salitang binigas niya, nabastos ang tribunal. Sa aking paningin, may epekto ito sa mga pag-iisip ng mga iba't ibang miyembro ng Senate Tribunal. Dahil kung si Senator Enrile mismo ay nag-iisip ng ganon, maaaring ma-influensyahan din ang mga ibang senator judges na maaaring ang hindi makatotohanan ang nangyari na pagkasakit ni Chief Justice Corona. Attorney Trixie, I agree with you na merong strong portions dun sa kanyang narration. Narinig na natin itong kanyang mga line of, yung mga teorya ng depensa na hindi kailangan i-disclose dahil merong secrecy, etc. commingled. Ito, depensa ito ng depensa. Pero hearing it from him, it carried some credibility until things happen. Oo, actually, if he had ended there, even before the waiver, kahit hindi siya nag-volunteer ng waiver niya, na-explain naman niya. At dun sa mga portions, katulad ng Foreign Currency Deposits Act, nakikita natin na may colorable explanation. Kumbaga, papasok yung issue dun sa whether or not impeachable offense siya. Nakikita po natin ang paglabas mula sa loob ng building ng Senado nitong sasakyan, itong convoy ng lula ng Chief Justice. Umaasa po tayo at maging ang Senator Judges na matutuloy bukas itong kanyang testimonya at magkakaroon ng direct examination gaya ng hiling ni Justice Cuevas at ng cross-examination at maging ng mga paglilinaw ng mga Senator Judges. Attorney Joey, humingiling nga itong si Justice Cuevas ng direct examination gayong nakapagbigay na ng kanyang salaysay itong si Chief Justice Corona. Paano mo sa tingin, bakit sa tingin mo hiniling pa ito ng ni Cuevas? Sa aking palagay, kasi mas makokontrolan nila ang iba pang punto na gusto nilang ma-emphasize ni Chief Justice Corona sa kanyang direct examination. Nakikita pa rin natin, Attorney Joey, Cathy, ang convoy ni Chief Justice. Ito po yung nasa may film center na sila banda. Ito po yung sa labas mismo ng GSIS compound. He is riding a black Suburban at medyo mabilis ang takbo ng Chief Justice's convoy. Alright, ipagpatuloy natin itong kasagutan ni Attorney Joey. Sa tingin mo, bakit hiniling pa ni Justice Cuevas na magkaroon ng direct examination? Gayong mukhang para sa punong maestrado, he said what he needed to say. Yung pangalawang puntong bibigkasin ko, ano? Kasi medyo may strategy rin dito. Dahil kung magde-direct exam ka, kahit papano, meron kang konting leeway kung kailan mo ihahain si Chief Justice Corona muli, ano? At mukhang, it seemed to me, they wanted to buy a little bit of time. Ito yung isang pananaw lamang, no? Hindi ko alam kung anong pakay nila, pero parang gusto nilang ma-regain yung control at ma-emphasize kung ano yung gusto nilang i-emphasize sa mga punto ni Justice Corona. Pero mukhang hindi ito pinagbigyan ni Senate President Enrile dahil sabi nga niya, 3 oras nang nagsalita ang Chief Justice. Ang kailangan is mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecution lawyers na ma-cross-examine siya. So mukhang yun ang naging desisyon na sa kahuli-hulihan ni Senate President Enrile. Attorney Trixie, aside from yung substantive or yung talagang nilalaman ng kanyang testimonya, makaka-apekto ba yung kanyang decorum, yung kanyang manner, yung kanyang mga extra, gaya nga ng objection ni Attorney Bautista na meron siyang pinapasaringan na ilang individual na wala naman dun sa trial venue, na walang opportunity to defend themselves. Sa tingin mo ba may epekto yon sa pag-iisip at sa desisyon ng mga impeachment judges? Well, depende muna kung sino yung target audience niya dito. Kasi in-address niya yung manifestation niya para sa taong bayan, sa mga Pilipino in general. Hindi lang ang mga jurors dito ang kinakausap niya. Yung demeanor niya definitely makaka-apekto pag sa tingin ng mga jurors ay medyo nakakabastos nga. Yung kanyang mga kilos, like yung pag-alis niya very abruptly after his testimony, they could take this against him. Kasi nga hindi naman kailangan i-explain ng mga jurors yung kanilang boto. Pwede na silang magboto based on his actions na maaaring mag-lead sa kanila to the conclusion na merong itinatago ang nasasakdal.
Attorney Joey, naging narrative nga itong nangyari dito sa testimonya ng punong mahistrado at hindi question and answer katulad ng inaasahan natin. Paano sa tingin mo dapat ang maging taktika naman ng prosekusyon sa kanilang pag-cross-examine sa punong mahistrado? Una-una, marami dun sa binigkas ng Chief Justice ay masasabing irrelevant or immaterial. So, pwede nilang pa-strike out or patanggal sa records yung kanyang mga sinabing ganon. Tapos, pumapangalawa na dito, yun nga, yung may mga nakita na hearsay ang mga ebidensya or pag-testimony ni Chief Justice Corona, yun din ay pwedeng pa-strike out ng prosecution. Palagay ko, ito ang magiging pattern sa kanilang pag-cross-examine. Iisa-isahin nila, susuyurin nila lahat ng punto na binigkas ni Chief Justice at ito ay kanilang sasalungatin sa pamamagitan ng pagtatanong at pagpapakita na walang pruweba or walang supporting or substantiating evidence behind the allegations made by Chief Justice Corona in his testimony. Ito, Attorney Trixie, hindi na natin maibabalik, pero siguro for precedent purposes at siguro for discussion purposes, would it have been different if they just stuck by the rules of direct examination Yes. at yung talagang totoong rules ng trial? Na-minimize kasi yung drama pagka ganon. Although may dramatic moments pa rin pagka direct examination, nagiging mas maayos, pwede sanang imakulong yung mga issues, maaari sanang with the guidance ng kanyang mga abogado is mas malalabas yung mga pertinent na matters at yung mga matters na kailangan ng submission ng documents ay nagkaroon ng submission of documents. But as we can see, manifestation lang talaga ito. Parang he did not treat it as evidence kasi hindi niya sinubstantiate. Wala siyang documents, wala siyang passbooks, pati yung analysis na nasa PowerPoint, wala siyang ipinisinta. Samantala, Mark, kasalukuyang nagsasagawa ng isang press briefing ang defense team. Panoorin po natin. There were no signs. There were no signs. Would you tell us? Mike. Alam nyo, walang sign. Walang signs na he was not Hindi po, feeling well. syempre, ang sinabi, wala pa rin ho siyang pananghalian eh. Siguro naman nung nakita nyo, lahat naman kayo nandun kanina, may hawak siyang Coke kasi hindi naman ho ako diabetic, pero pagkakaintindi ko, pag bumaba talaga ang sugar, ay kailangang uminom ng mga matatamis or kumain ng mga matatamis. So yun ho, hindi po natin maiwasan na maraming haka-haka nung bigla po siyang umalis. Pero siguro naman, you will agree with me na narinig ninyo na can you please excuse me? Siguro po ang hindi lang niya nasabi na ito po ang aking nararamdaman. Kaya nga akala siguro siya ay lumabas at inaakala na baka siya ay nag-walk out. Hindi po. Kaya nga po kita nyo kahit sa kondisyong ganon na siya ay naka-wheelchair, ay siya po ay bumalik. Kasi sinabi po namin, kailangan makita kayo ng mga senator judges per instruction of the Sergeant at Arms na baka inaakala na parang hindi sinunod. Opo, yung umalis lamang siya na walang paalam. So yun po yung dahilan doon. Justice Cuevas, may disagreements po ba among the defense panel kung paano kung ipepresenta pa si CJ? Ay, hindi po. Wala po tayong disagreement dyan. Siguro po, dahil nga hindi alam kung saan nanggagaling ang balita, makikita nyo naman, takbo kami ng takbo. Ayaw rin namin naman na lumabas sa impeachment court na parang pinayagan namin na gano'n. Hindi po. Kami rin ay worried dahil kami mga abogado. And we know our duty to the court. Alam po namin yan. Kaya nga, nakita nyo, kami lumabas. Kaya lang, makita nyo si Justice Cuevas pumunta doon sa, I think, sa lounge at nagpapaliwanag. Kami naman ay hinahanap namin dahil nga si Chief Justice ay nakaupo na. Para sa inyo, nakita nyo naman nakita nyo naka-wheelchair nung nilabas. At yun talaga ang sitwasyon. Sa sitwasyon ganito, talagang minsan nagtatanungan, minsan may mga reaksyon. Hindi po natin maiwasan yan. Yun yung isa sa mga titignan namin kasi ang hiningi lang naman na dito ay karagdagang panahon dahil nandyan naman si Chief Justice Corona at handa nga kaninang mag-direct exam po si Justice Cuevas. Pero nung nakita yung condition po nitong si Chief Justice Corona, ang hiningi lang po ni Justice Cuevas ay bigyan ng panahon po ng karagdagang panahon para makabalik po siya sa normal na kondisyon para makapag-direct exam at cross-exam. Attorney Karen Jimeno, Junri Hidalgo po sa DCMM. Katotoo
Napanood po natin ang bahagi nitong press briefing na kasalukuyan pong isinasagawa ng defense spokespersons. Dinedepensa nga po nila at itong naging pag-alis ng walang hingi ng paalam ng punong mahistrado mula dito sa Senate Session Hall. Sinabi po nila nga na bumaba ang sugar level ng Chief Justice. Siguro rin katanungan kay Attorney Joey bago siya magpaalam. Attorney Joey, after what took place ngayong hapon, ano yung sa tingin mo pinakamagandang pwedeng mangyari sa darating na araw? Well, siguro maitutuloy ang pag-cross-examine kay Chief Justice Corona at magkakaroon ng mas maliwanag na paghain ng mga facts at ng ebidensya. Hindi lamang based on sa testimony ni Chief Justice Corona, pero ayon sa analysis at pagsisiyasat, pag-examine mismo, hindi lamang ng mga prosecution lawyers, pero pati na rin ang mga senator judges para lumabas talaga ang katotohanan dito sa paglilitis. Maraming salamat, Attorney Joey Bernabe, samantala Attorney Trixie. Ito nga pong naging pagsasalaysay ng punong mahistrado, hindi po ito normally ginagawa. Sa tingin po nyo ba, ito ay advice ng kanyang mga abogado? At kung kayo po ay isa sa mga miyembro ng defense team, would you have allowed this? Well, maganda yung nakapag-narrative siya, no, at some point. Maganda yung nakapag-volunteer siya ng waiver niya until we found out later na medyo problematic pala yun. Kung ako, I would have advised him to make a short manifestation. Enough lang para makuha yung atensyon ng taong bayan. Mapasok niya yung mga significant na points, which was the dollar account. Pagkatapos nun, direct examination na lang para nakokontrol yung mga kailangan na depensa niya. Ito, Attorney Trixie, panoorin natin yung naganap ng, yung last portion ulit, Kathy, nung kanyang testimonya ni Chief Justice Corona. Ito po kasi humahaba-haba, 2 oras, nagsimula siya sa isang parang general na statements about yung persecution na kanyang dinanas, and then it moved on to talking about yung the effort, di umano, to oust him na medyo merong sabwatan ang gobyerno na para matanggal siya bago po siya nag-proceed doon sa detalye ng kanyang depensa. Punto por punto niyang sinagot, Mark, itong mga issue patungkol sa kanya, itong kanyang hindi paglalagay ng ilang mga entry sa kanyang SALN, itong mga dollar deposits, itong peso deposits, hanggang sa nahantong na nga ito sa pag-sign ng waiver na conditional naman pa na. Panoorin po natin. At this point, I would like to thank all those who stood by me and the cause I'm fighting for. Win or lose, we shall continue fighting because we know right is with us, and no one can take that away from us. Be that as it may, I have here with me Be that as it may, I have here with me a waiver which I will sign right now. Ito po, pirmado ko na po. Ano po ba yung waiver na yan? Babasahin ko po. I, Renato C. Corona, hereby waive my right of confidentiality and secrecy of bank deposits under Republic Act number 1405 as amended, and authorize all banking institutions to disclose to the public any and all bank documents pertaining to all peso and foreign currency accounts under my name. I hereby authorize the Bureau of Internal Revenue, the Anti-Money Laundering Council, the Securities and Exchange Commission, and the Land Registration Authority to disclose to the public any and all information that may show my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections
to include those of my spouse. I am likewise authorizing the Clerk of Court of the Supreme Court and Bank, with permission from the Supreme Court and Bank, to immediately release to the public my SALN for the years 2002 to 2011. Wherefore, with God and the Filipino people as my witnesses, I affix my signature this 22nd day of May 2012 at Pasay City, Philippines. Signed, Renato C. Corona, Chief Justice, Supreme Court of the Philippines. Mr. Chief Justice, that is limited to Republic Act 1405. Nakalagay po, foreign currency deposits. The foreign currency deposit refers to Republic Act 6426. 6426. Apo. So you are also waiving that. Yes, I will write it here in my handwriting. Yes. It's just a typographical error because the original draft had it. Yes. And nakalagay naman po dito, under Republic Act 6426 and Republic Act 1405 as amended. Mukhang naging impresyon nga ng ating ilan sa ating mga observers, Cathy, na medyo naging tricky, naging strategiya yung pagpirma ng waiver pero meron po palang kondisyon sa dulo at biglang alis naman sa impeachment floor. Pero bago niya ibinitiwan itong hamon na ito, ay sinabi niya, this is no trick, this is no manipulation. Nasa inyo na po ang paghuhusga dito sa mga pangyayari ngayong araw na ito. Samantala po, alamin natin ang mga kaganapan sa labas ng Senado mula sa aming kasamang si Zarina Lusuegro. Zarina. Sa halos 5 buwan nga na pananahimik ay nagsalita na at tumayo sa witness stand si Chief Justice Renato Corona para sa kanyang impeachment trial. Humigit kumulang 3 oras nagsalita ang punong maestrado upang dumepensa sa lahat ng mga alegasyon patungkol sa kanya, maging sa kanyang asawa. Naging emosyonal nga ang pagharap dito ni Corona sa Senado. Pero ayon nga sa ilan ay parang scripted lamang ito. Nabalot naman ng tensyon ang loob at labas ng Senado matapos ipag-utos ni Senate President Juan Ponce Enrile na ipasara ang bawat lagusan dito sa Senado. Ito'y upang maiwasan ang paglabas ng mga tao, partikular na ang kampo ni CJ Corona na bigla na lamang umalis sa impeachment trial na walang pahintulot ng impeachment court. Kaya naman walang sino man ang nakapasok o nakalabas dito sa Senado, maging ang mga media na nagko-cover ng mga naturang nangyari dito sa Senado. Bukas ay inaasahang babalik dito sa Senado si CJ Corona para sa pagpapatuloy ng paglilitis at bilang huling araw na ibinigay sa kanya ng impeachment court. At yan ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Gio. Malinaw po yung binitawan ng presiding officer, Cathy, na kung hindi daw po babalik si Chief Justice para mag-undergo ng cross-examination, yung ebidensyang kanyang kinuwento will be stricken off the record. Samantala, balikan po natin ang highlights ng Day 40, May 22. Dumating po pasado 1:30 dito sa Senate ang punong mahistrado sakay po ng kanyang motorcade mula sa Korte Suprema at 2:00 nag-umpisa ngayon ang paglilitis, Mark. Eksaktong 2:00 nga po at gaya ng inaasahan ng lahat ng kababayan natin, Cathy, talagang dumating ang Chief Justice ng Supreme Court para magbigay ng kanyang testimonya. Naging narrative ang naging testimonya ng punong mahistrado na inobjeka naman ng prosekusyon sa inilahad niya sa kanyang statement ang reason kung bakit narito siya ngayon. Anya, ito ay dahil na ipangako niya sa taong bayan. Inilahad din niya yung dati na rin sinasabi ng depensa na itong impeachment sa kanya ay prosekusyon dahil hindi daw umano siya kaanib ng administrasyon. Naging malawak nga ang kanyang testimony, Cathy, at nabanggit ng presiding officer as he parang interjected in several portions of the testimony na posible nga siyang matanong sa mga bagay na hindi naman na-presenta or hindi naman sana issue. Pero mukhang hindi po pinansin ng Chief Justice yon at tuloy-tuloy pa rin yung kanyang kwento base sa kanyang napagdesisyon ng outline. Naikwento rin niya at ipinaliwanag itong gulo sa Basa Guidote Enterprises na anya'y nagbigay ng masamang impresyon sa tao tungkol sa kanyang may bahay.
sinabi rin niya na simple lang ang kanilang naging pamumuhay, naging simple ang kanilang pagkain, naging wala silang katulong at hindi daw umano nag-aircon, kaya daw marami silang ipon sa bangko. Pumirma si Chief Justice ng waiver sa dulo ng kanyang testimonya pero ikinagulat po ng impeachment court nang bigla na lang itong umalis at hindi na po sana babalik dito. Kaya nag-order po ang ating presiding officer na ipasara ang lahat ng lagusan ng Senate building para hindi po ito makalabas ang Chief Justice. Matapos ang humigit kumulang 1 oras, Mark, ay bumalik sa loob ng Senate Session Hall ang Chief Justice sakay ng wheelchair at sinabi nga po na nag-hypoglycemia ito. Bumaba po ang kanyang blood sugar at humiling ang depensa na ipagpatuloy na lang bukas itong testimonya ng punong mahistrado, ngunit winarningan siya ng Senate President na kung hindi babalik ang punong mahistrado ay ang kanyang testimonya will be stricken off the record. Humingi ng tawad ang mga abogado ng Chief Justice dahil sa kanyang ginawang paglabas na hindi pa siya discharged as a witness, pero hindi po natin malaman kung ano po ang naging epekto nito sa impresyon na kanyang create or kanyang binigay sa mga impeachment senators dahil nga sa kanyang ginawa na mukhang na-interpret na konting insulto sa mga impeachment judges. At magpapatuloy po nga ang aming coverage mula dito sa Senado, ang mga analysis palitan ng kuro-kuro tungkol dito sa pagpapatuloy ng paglilitis ng punong mahistrado. Bago po kami magpaalam, ay nais po naming pasalamatan ang aming mga naging guest ngayong araw, Attorney Trixie Angeles, Attorney Joey Bernabe, Xiao Chua, at syempre babatiin ko muli ang aking partner. Happy birthday, Mark! Salamat. At ako ay nagagalak na nagtatrabaho sa aking araw na itong special day for me, my birthday. Pero sana patuloy po kayong sumubaybay dahil hindi po ito nagaganap araw-araw. This is a special day for our country. At sana po talagang magbunga ng mas magandang Pilipinas. Ako po si Attorney Mark Castron. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Muli hanggang bukas, mag-uulat po kami live mula dito sa Senado. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas!